Good day everyone, this is your Milyonaryo channel. At heto na ang unang hirit natin for today's video. Shuvie Etrata hindi naging madali ang unang sabak sa Maynila. Karen Davila couldn't hold back her emotions as she listened to the inspiring story of Shuvie Etrata. A story of strength, sacrifice, and unbreakable love for family. In their heartfelt conversation, Karen asked her, "You're one of the most known and loved right now. So tell me, Shuvie, what are you doing now? What's your dream for your family?" With honesty and humility, Shuvie shared her journey. Sabi nga po nila, healing is not linear. Pero ngayon, nangyayari sa akin, nasa peak kami ngayon na I'm able to provide. Like, it's not unbearable anymore. Before, kasi 3 years ago, breadwinner ako kahit na 20K lang yung kinikita ko sa isang buwan. Mahal din sa Manila. 20K plus minus 15. Plus ang daming minus. So parang 3-5K ang naiiwan, pero napapadala ko pa sa kanila. She recalled the days when she earned only 20,000 a month, barely enough to live in Manila. But she still chose to send money home to help her family survive. Karen, holding back tears, said, "Oh, wow. Nakaiyak ka naman. Iyan. Talaga may willpower ka." With a trembling voice, Shuvie continued, "Kahit na wala na lang, mag-cup noodles na lang ako. Papadala ko lang sa kanila. Ang akala ng lahat, pag artista ka, maganda na agad ang buhay. Pero nung nagsisimula ako, Miss Karen, may mga araw talaga na wala akong makain. Pumupunta ako sa mga libreng workshop ng GMA para lang makakain. Minsan 3 pa yung kinukuha ko para may maiinit pa ako sa gabi. Ganun ako noon." Karen could only look at her in awe, a woman who faced hunger with a smile, choosing to endure her own pain, just to make sure her family had food on their table. Shuvie added, "Mag-workshop ako? Oo. Basta mapadala ko itong 3-5K sa kanila. Sayang kung ibibili ko lang ng pagkain dito. Ipadala ko na lang doon kasi wala silang makain. Ako, matitiis ko naman yung sikmura ko. Kaya ko naman to. 1 week, kaya ko. Tsaka may workshop naman ako. Sisipagan ko na lang." Her words broke everyone's hearts, proof that behind her smile is a woman who has fought silently, sacrificed endlessly, and worked tirelessly for the people she loves most. Karen ended the interview in tears, saying she was deeply moved by Shuvie's willpower and strength. Truly, Shuvie Etrata is not just an artist, she's an inspiration, a reminder that success is not about fame or wealth, but about love, perseverance, and the courage to keep going even when life gets hard. Samantala, labi ni Eman Atienza nasa Pinas na. Nasa Pilipinas na ngayon ang labi ng pumanaw na 19 anyos na anak ni na Felicia at Kim Atienza na si Eman Atienza. Sa Amerika binawian ng buhay si Eman noong October 22, 2025. Hindi nagbigay ng detalye sina Kuya Kim sa tunay na dahilan ng pagpanaw ng dalaga, pero naiulat sa international entertainment news sites ang kanyang cause of death. Nagpost ang ina ni Eman ngayong araw, November 1, eksaktong All Saints Day, ng litrato ng urn na naglalaman ng cremated remains ng kanyang anak. Makikita sa picture ang urn ng namayapang content creator na may katabing puting bulaklak at basket ng mga prutas na pinaniniwala ang kuha sa bahay ng pamilya Atienza. Base sa inilabas na art card ng pamilya Atienza, gaganapin ang wake ni Eman dito sa Pilipinas. Simula sa November 4 hanggang 5, 12 p.m. hanggang 10 p.m. sa Chapel 5, the Heritage Memorial Park. Matatanda ang naging bukas si Eman sa pagkukuwento tungkol sa kanyang mental health problems, kabilang na ang pagsailalim niya sa therapy, self-harm relapse, at ang kanyang recovery. Post niya sa Instagram noong January 9, 2025. "I came into 2024 unsure if I even wanted to live to see the end of it. I've dealt with treatment-resistant mental illness since I was 12. In my eyes, I was only getting worse as the years passed. For half of my teen years, I was bullied. I'd try to talk to my peers only to be met with dry, uninterested responses. I vented and trauma dumped to friends so often that they eventually grew tired of hearing it, understandably so. I lied to my therapist about getting better because I was scared they'd be disappointed if I kept admitting that I didn't want to live." Pagamin ng dalaga. Anya pa, on my birthday in 2024, I relapsed in self-harm after nearly 2 years of being sober. That same month, I went to LA for intensive therapy, 5 hours a day, 5 days a week for several months. During that time,
I processed past traumas and hit new lows. I'd play the same song on repeat for hours to dissociate, pretending to disappear. I'd come back from therapy sessions screaming into my pillow or crying in the bathtub. In this same era, I was roofied and assaulted. Nang magbalik umano siya sa Pilipinas, may fresh perspective siya pero mababa ang kanyang optimism. Malalim din ang kanyang pagdududa kung mas gaganda pa ang kanyang kalagayan. I was greeted with snide comments and insults behind my back about my time in Los Angeles. People said I didn't deserve a vacation and called me lazy and cowardly for leaving. In just a few months, I gained 500,000 followers, a supportive community, many new amazing relationships, and a new perspective on my life. For so long, I felt invisible. The bullying convinced me I was damaged, inadequate, and worthless. But now, I see how wrong I was. I now understand how much I have to offer. I know who I am, feel secure in myself, and am no longer swayed by others' opinions. 2024 was a whirlwind of ups and downs, but as I step into 2025, I can't see a reason not to live. Pagbabahagi pa ni Eman. At para sa ating huling chika for today's video, Dustin Yu may nadiskubre kina Richard at Ivana, bidang-bida sa SRR Evil Origins. Feeling lucky and thankful, si former PBB Celebrity Collab Edition, housemate Dustin Yu na makatrabaho sina Richard Gutierrez at Ivana Alawi. Sila ang bibida sa isang episode ng Shake, Rattle and Roll Evil Origins ng Regal Entertainment na isa sa 8 official entry sa Metro Manila Film Festival 2025 sa darating na December. Nakachikahan ng bandera si Dustin sa kanyang Intimate MediaCon, kamakailan para sa SRR Evil Origins, at dito nga namin kinumusta, houseworking with Richard and Ivana sa isang horror movie. Sagot ni Dustin about Richard. Hindi ko inaasahan na ganun siya kagaan katrabaho para ko siyang kuya. In a short period of time, nakapag-bonding kami at sobrang down-to-earth ni Kuya Richard. I just wish na makita iyon ng tao kasi kapag tiningnan mo si Kuya Richard, very intimidating. May pagka-Gen Z nga rin siya eh. Bata siya na minsan siya pa ang nagli-lead. Napakagaan niyang katrabaho. Before kami mag-taping, na-build namin yung connection na parang magkapatid. Ang say pa ni Dustin. Inamin ng binata na nakaramdam siya ng lungkot nang matapos na ang kanilang shooting. Baka sa promo na kami uli magkita. Napakatao pa ni Kuya Richard. Tungkol naman kay Ivana. Nakasama ko na siya sa PBB at sa pelikula ibang Ivana naman ang nakita ko. Magaling si Ivana, magaan din siyang katrabaho. Hindi rin ako naka-experience ng ilangan sa kanya kasi dahil nakasama ko na rin siya sa PBB. And syempre, I'm very grateful na makatrabaho ko siya, syempre Ivana Alawi yun. And talagang nakita ko rin naman na tinry niya iyong best niya sa pag-aksyon-aksyon niya. Chika pa ng kapuso heartthrob. In fairness, maituturing ngayong prized possession ng GMA7 si Dustin dahil talaga namang umariba ng bonggang-bongga ang kanyang career pagkalabas niya ng Bahay ni Kuya. 3 years pa lang siya sa showbiz pero napakarami na niyang ginawang project sa Kapuso Network at sa Regal Entertainment, kabilang na riyan ang pelikulang Guilty Pleasure ni Lovie Poe at JM De Guzman at ilang episodes ng Regal Studio Presents. Talagang nandoon ang buong support ni Miss Rosel Monteverde at ng Regal sa akin. Sobrang hands-on din sila at na-appreciate ko ang production kung paano sila kumilos. Yung strategy nila, decision-making nila, naiiba talaga. Kudos to Miss Rosel and Sir Keith, anak ni Miss Rosel. Sobrang hangang-hanga ako sa kanila. Gusto ko na ngang makipag-co-prod sa kanila next time. Joke lang! Ang chika pa ni Dustin sa kanyang intimate chikahan with Bandera at ilang piling members ng showbiz press na ginanap sa pag-aari niyang resto, ang Eraya na matatagpuan sa Guevara Core, Wilson St. San Juan. Samantala kwento pa ni Dustin, paglabas niya ng Bahay ni Kuya, agad na ibinalita sa kanya ng GMA at Regal na kasama nga siya sa SRR Evil Origins. Paglabas ko ng PBB ito, na agad ang bumungad sa aking balita. Sabi ko, wow! Tapos the next day sinabi sa akin na ipapasok sa MMFF. So parang dumagdag iyon sa excitement ko kasi first time ko sa MMFF. Nag-SRR na ako 2 years ago. Ang role ko roon zombie. This time sobrang layo sa dati kong role. Ito ngayon, may character talaga. Mararamdaman mo iyong puso ng character ko. And bida na pala ako. Nawika ni Dustin na tila may pagtataka.
Kaya talagang sobra-sobra ang pasasalamat ko habang binabasa ko. Na-realize ko pa na mahirap pala ang horror kasi may drama. In a way, may light na eksena, may pagka-thriller siya, mahirap siya. May iba't ibang emosyon. Dagdag pa ng binata. Ginagampanan ni Dustin ang karakter ni Ian na well-connected sa mga kasama niya sa episode sa SRR Evil Origins. Ang SRR Evil Origins ay mapapanood na sa December 25 at isa nga sa official entry sa 51st MMFF. Ito'y mula sa direksyon ni Shugo Praiko, Joey De Guzman at Ian Loreños. At iyan ang latest chika natin. Stay tuned in Millionario channel for more. Thank you for watching.